Hello traders, happy Monday, and let's have a quick look on Euro USD. So I hope napanood nyo yung ating weekly planning on Euro USD wherein I have explained kung paano ko nakuha itong mga levels na to. Pwede nyo naman balikan, i-check nyo lang dito sa ating channel. Okay, so again, pag weekdays sa H1 na lang ako normally tumitingin. Okay? Or sa 4H. Basta sa mga lower time frame na dahil syempre ayaw na natin ulitin yung ating analysis na ginawa. Okay? Last weekend. So, check. So, as you can see ngayon, yung Euro USD ay ayan, medyo hindi pa siya gumagalaw talaga dahil syempre Asian session. So normally kapag Asian session, ang volume ay hindi pa ganun kalaki. Alright? Pero as you can see dito sa H1, looking at the structure, so after nitong creation niya ng higher high and higher low, yan, ngayon ay medyo nag-iiba na yung kanyang galaw. Okay? So, watch out tayo dito sa level na to. Okay? Yan. So, possible na, although ang galaw naman niya talaga ay very bullish, no? Kapag titignan natin yung general direction niya. However, syempre at some point, kailangan mag-retrace or mag-pull back ang market, no? So, sa ngayon, nasa pullback stage ang Euro USD and hindi lang natin alam kung saan may establish yung kanyang higher low. So, ito yung first level na na-identify natin. So, unfortunately, mukhang hindi siya mag-hold. Okay, so, pwede tayong mag-abang ng short term na short opportunity or pwede tayong mag-sell once na makakita tayo dito ng confirmation candle or ng any price action. So, since nasa level ko naman siya, siguro pwede pa ako bumaba hanggang 15 minutes. Okay, yan. So, dito sa 15 minutes, okay, yan. So, dito mukhang magkakaroon ng ayan, nag-start na rin magkaroon ng lower lows, lower highs dito sa 15 minutes. So, abangan natin siya na magkaroon ng breakdown. Kumbaga, i-break niya itong previous low na to. And, ayan. So, kapag nagkaroon ng breakdown, dito tayo maghahanap ng ating yan, dito tayo sa area na yan magpe-place ng ating sell order. Okay? So ayan lang, let's monitor pa hanggang mamaya. So we have a short term na trend dito sa Euro USD. Kaya syempre sasabayan lang natin kung ano yung current na galaw ng mga pairs dahil tayo ay mga day trader, right? Okay, so far wala naman looking at the Forex Factory, wala naman high impact news for US and Euro. Okay? So, yun lang ayan. Okay, so ito na yung ating aabangan for today sa Euro USD. And if we will check kung mga ilang pips din yan. So for example, dito muna natin ilagay yung ating stop loss. Ayan, so nasa 30 pips din. Okay? Tapos pag narito na yan sa first level, sa next na level, you can observe ang price. So pwede pa siyang bumaba na hanggang dito. Okay? So, ganun lang yung ating strategy for today kay Euro USD. So, I hope na meron ulit kayong natutunan sa video na ito. Please like,
and subscribe po to my channel. Bye-bye!